So ito pong si Sir ay nakapagbitaw po ng mga salita dito po kay ate. Yan po, si Alona po yata pangalan yan. Pero bago po natin siya husgahan, pakinggan po muna natin itong mga pinagsasabi ni Alona. Kaya nakapagbitaw po ng mga salita itong si Kuya patungkol po kay Alona. No? So bago po natin siya husgahan at bago po natin pakinggan yung mga sinabi niya, pakinggan po muna natin yung mga sinabi ni Alona patungkol po kay PBBM, ano po, ng ating pong maunawaan. Kasi nung napanood ko po yung content na ito ni Kuya, nakita ko po yung mga DDS talagang pinatakti po siya at kung ano-ano din ang sinabi. Pero maintindihan po natin kung bakit po nakapagbitaw ng salita ito si Sir patungkol po kay Alona. Pakinggan po muna natin si Alona. Tang ina, galit na galit si VP Sara. Keeping ina nyo daw, keeping ina nyo. Alam mo, sabi ni VP Sara, our country will rot in hell because meron tayong presidente na hindi marunong maging presidente. Meron tayong presidente na incompetent, sinungaling. Oh my gulay. Bangag! Anong ginagawa mo? Nagkakagulo na. Noong mga nakaraan nga, nagkakagulo sa Kongreso, sa Senado. Wala kang imik. Itigil mo muna yung pagsisinghot mo kasi. Itigil niyo mo muna. Bigyan mo ng oras ang Pilipinas. Tingnan mo kung anong magagawa mo kung meron man. Yung pinsan mong tambaloslos, aawat-awatin mo rin paminsan-minsan. Masyado nang siga ang Speaker of the House na kung tutuusin, wala naman talagang ambag sa bayan. Feeling mas mataas pa kaysa sa Vice President. Wala ka bang gagawin sa sobrang pambabastos na ginagawa nila sa Vice President na again ulitin ko, second highest official of the land next to you, bangag. Ay na nakakainit ng ulo tong bangag na administrasyon na ito. Keeping ina nyo! Keeping ina nyo! Tang inang yan. Ayun, napakinggan po natin. Dinig na dinig nyo naman po yung mga sinabi niya, no? Talaga namang walang respeto, pambabastos, at walang pakundangan po sa sinasabihan niya. Policy naman po, para po sa akin, palasios naman po yung ibang sinabi niya doon at wala po sa katwiran. Ngayon, pakinggan po natin yung pinatikim nito ni Sir kay Alona dahil po sa mga kinuda niya patungkol po kay PBBM at sa pamamalakad po ng gobyerno ngayon. Ito po, pakinggan po natin. Ito na naman mga kaidol, si Ma'am Alona. Alona pala yung pangalan nito. Grabe magsalita sa ating mahal na Pangulo mga kaidol. Walang karespeto-respeto itong babae na to. Akala ko pa naman maganda tong hayop na to eh. Akala ko pa naman bata na, matanda ka na palang hayop ka eh. No? Grabe yung bunganga mga kaidol. Hindi natatakot sa ating mahal na Pangulo mga kaidol magsalita. Grabe, Ma'am Alona, kung may pinag-aralan ka, gamitin mo yung pinag-aralan mo. Kung wala kang pinag-aralan mo, sampalin kita. Ha? Ma'am Alona, wala akong pili. Mababae o lalaki. Kung mali kayo, tusukin ko yung mata mo. Grabe to si Ma'am Alona mga kaidol. Nanggigigil ako nito mga kaidol ni Ma'am Alona. Ito si Ma'am Alona pala to eh. Matanda na tong hayop na tong matanda na to eh. Ating Pangulo. Yung ating Pangulo mga kaidol, sinasabihan ng ganyan. Ma'am Alona, isipin mo nang mabuti. Kung nagpapasikat ka, hindi ka sisikat. Baka sisikatan ka pa ng araw eh. Yung mga sinasabi mo eh. Grabe ka Ma'am Alona, wala kang hiya. Ikaw na yung babaeng pinaka walang hiya, pinakabobo, utak dilis ng ina mo. Wala kang kwenta sa mundo, wala kang kwenta sa mundo, wala kang kwenta. Ma'am Alona, magdandahan ka magsalita sa Pangulo. Ha? Magdandahan ka magsalita sa Pangulo. 2025 na. Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Nagigil ako sa iyo. Nako, tusukin ko yung mata mo eh. Okay, so narinig nyo naman po. Alam niyo po si Kuya, kahit alam naman po natin na nakapagsalita siya ng hindi maganda doon, hindi ko po siya masisisi dahil sumusobra na po tong mga DDS na ito eh. Na kung magsalita sila, wala rin po silang pakundangan. Puro kabastusan. At yung karamihan pa sa kanila, fake news at kasinungalingan ng kinakalat sa social media. So may mga tao po talaga, kagaya po ni Sir, na napupuno na at talagang nagagalit na.
dahil sa mga pinagsasabi nila. Kahit naman po ako nung napanood ko yun, napikon din po ako na gusto ko rin magsalita. Ako kasi yung tao na kaya ko namang kontrolin yung sarili ko. Pero sa totoo lang, aaminin ko po, minsan gusto ko na rin po magmura at mambastos din po. Kasi kung mapapanood mo yung mga yan, yung mga content niyan, nila Alona, nila Rosalinda, nila Maharlika Boljaquera at ng iba pa nilang kagrupo, talaga namang pipikon ka at matitrigger ka dahil kalamitan nga po mga pang-iintriga, chismis, no? Yung iba fake news pa. At kung makapagsalita sila below the belt, bastos, walang respeto. Kaya parang gusto mo na lang ding gayahin at tularan para kahit papaano makaganti tayo, no? Pero sana po mga kababayan, mga kakamping, mga kaloyalista at mga ka-BBM, sana as much as possible pigilan po natin ang sarili natin, no? Magpakumbaba tayo at wag po tayong bumaba sa kanilang level, no? Pero hindi ko po masisisi si Kuya dahil siguro napuno na lang siya talaga. And dapat po talaga na tayo po ay nagsasalita, pero kontrolin po natin ang sarili natin, Wag po natin gayahin ang mga bunganga ng mga DDS na yan. Ang sabi nga po ng Pangulo, we can all disagree with each other, no? We can disagree with each other, pero let's not allow ourselves to be overcome or overpowered by hate or hatred, no? Parang ganun yung sinasabi niya na parang pwede tayong mag-disagree pero wag nating hayaan yung sarili natin na masakop or parang ma-overpower or ma-overcome ng hatred or hate sa puso, no? Pero again, may mga tao talaga na hindi mo na makakayaning magtimpi kaya hindi ko po masisisi si Kuya. Kaya yung mga DDS na nag-comment sa content niya, nakita ko, talaga namang wala kayong karapatan na sabihin ang sinabi nyo. Dahil may mga tao na handang lumaban at tapatan kayo na ugaliin ang mga ugali nyo, no? Yan ang problema sa inyo, mga DDS Kapag inugali sa inyo ang ugali nyo, pabiktim na kayo ngayon. Kayo na ang feeling biktima at feeling nyo kayo na agrabyado. But in reality, kalimitan, nauuna kayong man-trigger, nauuna kayong mang-insulto at mambastos, mga kababayan. Lalo-lalo na po, nung nakarang administrasyon, talagang naging bastos na po tayo sa isa't isa. Hindi ko po masisisi si Sir, no? Hindi ko po siya masisisi. Dahil kahit ako po, at kahit sinong makapanood sa mga content ng Alonang yan, talagang iinit po ang ulo at hindi po natin mapipigilan magsalita ng hindi maganda, no? Pero kasi, meron po tayong dahilan. Tao lang naman tayo, no? Tao lang naman tayo. Kaya tayo po ay nakakapagsalita ng hindi maganda, no? Grabe naman po yung narinig. Alam nyo, isa pa lang yan sa mga content niya. Marami pa po yan na talagang sobrang kung magsalita. Akala mo, siya yung pinakamataas at pinakamatalinong tao sa buong mundo, no? Lagi po natin tatandaan, ang sinasabi po ni PBBM, ang sabi po niya, we can disagree, but let's not allow na ma-overcome tayo ng hatred or hate or ma-overpower tayo ng galit sa puso natin dahil hindi po maganda yon, no? Nagkakaroon talaga ng hidwaan, animosity laban sa isa't isa. Pero at the same time, nauunawaan ko rin po si Sir at yung ibang tao na hindi na mapigilang magsalita at bumanat na rin ng kagaya ng pananalita na ginagawa po ng mga DDS, no? So kung ako po tatanungin nyo, no? Yung mga nasabi po ni Kuya, narinig nyo naman po yung mga sinabi ni Alona. Response lang po yon ni Kuya dun sa mga binitawang salita ni Alona, no? Pero paalala lamang po, palagi mga kababayan, mag-iingat po tayo, no, sa mga binibitawan din nating salita. Kahit pa talagang nakakagalit yung mga naririnig natin. Gayahin po natin yung mga sinusuportahan nating pinuno. Si Atty. Leni Robredo, professional. Hindi po natin narinig na nagmura. Si PBBM, ganun din. Kalimitan, hindi na nga lang siya nagsasalita, hindi po mapatol. As much as possible, kung gusto po nating magsalita, nag-ingat pa rin po tayo, no? Dahil baka mamaya, talagang tinitrigger lang tayo ng mga yan para tayo po ay magkamali at tayo po ay mapahamak. Hayaan na lang po natin sila kung gusto nilang gayahin ang mga idol nila na walang pakialam sa mga nilalabas nila sa bibig nila, na kahit anong salita sa libro ay sasabihin para lamang i-express ang kanilang gustong i-express. Nakalimitan naman po ay wala sa katwiran at wala sa tamang hulog, no? Tayo po mga Pilipino ay may respeto at may paggalang sa isa't isa. But then again, naunawaan ko po si Kuya kung bakit po siya nakapagbitaw ng mga salitang ganun. Yung lamang gusto kong bahagi sa inyo, mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood. Kayo po, kung kayo ang tatanungin ko, ano po kaya ang masasabi nyo
nung narinig nyo yung mga pinagsasabi ni Alona. Maaari po sanang ilagay nyo sa comment section at ma-like nyo po ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.